Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans. Saan mang panig ng mundo, ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni William Cepeda kontra Maxi Hodge. Itong si William Cepeda po, kung di ako nagkakamali, isa po itong Meksikano, tapos itong si Maxi Hodge naman ay taga United Kingdom. Fight schedule ng mga ito ay Marso 16, 2024. Nangangampanya ang mga ito sa lightweight division. Doon naman po gaganapin ang bakbakan sa The Cosmopolitan of Las Vegas Chelsea Ballroom, Las Vegas, bansang Amerika. Pagdating naman po sa ranking sa 4 major title belts, ang ating source naman ay ang boxing scene sa kanilang rank 1 to 15. Unahin natin si Maxi Hodge. Itong si Maxi Hodge ay rank number 5 sa WBA, rank number 6 sa WBC, rank 4 sa IBF, at rank 14 sa WBO. Si William Cepeda naman ay rank 4 sa WBA, rank 1 sa WBC, rank 5 sa IBF, rank 3 sa WBO. So dyan mga kaibigan, parehong nasa ranking ang dalawang maglalaban na kung saan sa bakbakan na ito maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis, isama natin ang comparison. Na kung saan doon pa po lamang sa comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo dyan sa bakbakan na yan. Na kung saan malaya din po kayong ikomento ang inyong sariling prediction or opinion sa naturang bakbakan po mga kaibigan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunting background sa magkabilang panig mula sa kanilang physical appearance, experience sa laban, at yung kanilang galawan or skills po. Na kung saan, bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana, supportan po nyo sa pamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pa nung sports speech kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin, unahin natin ang sa panig ni Maxi Hodge kung ano ba ang mayroon sa boksingirong ito. Itong si Maxi Hodge naman po bilang professional boxer, may impresibong kartada po na 26 wins. 5 wins coming by way of knockout, may 6 na talo at may 2 tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, 2 beses lamang ito nakatikim po ng knockout or technical knockout. May edad lamang ito na 34 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7 inches. Reach 66 inches. South po ang kanyang stance. Knockout ratio 19.23%. Last fight ng boxingerong ito, September 22, 2023. Nakalaban niya ang dating Unified World Champion sa lightweight division na si George Kambosos. Na kung saan natalo itong si Maxi Hodge by majority decision. Kung di po ako nagkakamali, mga kaibigan, IBF eliminator po ang naturang bakbakan at nakataya din yata doon ang IBO, International Boxing Organization. Sa pagkatalo nitong si Maxi Hodge, marami pong mga boxing fans, international o local, ang nag-react na dapat panalo si Maxi Hodge sa laban kontra Kambosos. Mas lamang po daw itong si Maxi Hodge sa mga patama. Noong aking sinuri naman po mga kaibigan, bagamat close fights nga po ang nangyari, sa tingin ko naman yun nga, mas nakakalamang po si Maxi Hodge sa malilinis na patama. Pero, siyempre, may mga hurado na kung saan sila po ang may karapatan na humusga kung sino ba talaga ang nananalo sa laban. Na kung saan yun nga, ang pinapanalo ay si George Kambosos mga kaibigan. Na kahit anong iyak pa ng mga boxing fans, ay wala na tayong magagawa dyan. Dahil ang hurado, pagka nakahatol na, ay hindi na yan mababali po mga kaibigan. Pagdating sa experience o karanasan ni Maxi Hodge, nangunguna ang dating Unified World Champion sa lightweight division na si George Kambosos, na kung saan nakapagbibigay ng magandang karanasan kay Maxi Hodge. Idagdag natin si Kid Galahad, na dating World Champion. At syempre, achievement ni Maxi Hodge mga kaibigan, 3 times IBO World Lightweight Champion. Bagamat hindi kinikilala sa ibang kontinente ang IBO as a world title belt, pero may mga kontinente na rin na kumikilala sa naturang organisasyon po mga kaibigan. Ngayon, dadako tayo sa skills na taglay-taglay ni Maxi Hodge. Ito po ay isang boxer-puncher na kung saan pressure fighter style, defensive style, may counter-punching ability, willing sa brulan o tututo na bakbakan. Na kung saan po mga kaibigan, malimit itong si Maxi Hodge ay nasa defensive style. May kakayahan itong ipinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, taglay ang footwork na kung saan napakaliksi, in and out, ginagamit ang ring, taglay ang volume din sa pagbato ng mga suntok or makamay ang boksingirong ito. Taglay ang timing, hand speed at accuracy. Ngayon, sa panig naman ng Mexicano na si William Cepeda Sigora. Itong si William Cepeda, as a professional boxer po, may impresibong kartada din naman na 29 wins with 25 wins coming by way of knockout, undefeated, walang talo, wala rin natalang tabla. May edad lamang na 27 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 69 and a half inches.
South po ang kanyang stance, knockout ratio 86.21%. Last fight ng boksingerong ito, September 16, 2023, nakalaban niya ang dating world title challenger na ating kababayan na si Mercito Hista, na kung saan po mga kaibigan, panalo itong si William Cepeda sa laban niya kontra sa ating kababayan by 6 round knockout. Eksperyensya o karanasan itong si William Cepeda, magngalan din po tayo ng dalawa. Nangunguna si Joseph Diaz na dating world title challenger, at itong si world title challenger ba or minsan nag-world champion din itong si Joseph Diaz. Basta nasa dalawang yan, parang nag-world champion din yata to. At ang piho tayo na dating world title challenger ay ang ating kababayan na si Mercito Hista po mga kaibigan. Ngayon dadako tayo sa skills nitong si William Cepeda. Boxer puncher din po ito. Personal fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Malimit naman natin nakikita itong si William Cepeda, pressure fighter style, at willing sa brulan o tututo na bakbakan. Isa po itong volume puncher at may pagka-agresibo. Opo, makamay. Napakasipag talaga nito mubato ng mga suntok. Na kung saan, pagdating sa depensa, kumakain dito ng kamao. May head movement, may tinataas din niya ang kanyang guard, pero hindi mahigpit sa depensa mga kaibigan. Sa kanyang 29 total fights, hindi ko pa ito nakikitang bumagsak or nagroge. Kaya masasabi kong may tibay ang boksingerong ito. Bakit ko nasasabing may tibay? Kasi po, pag salitang may tibay, ibig sabihin hindi lahat ng pagkakataon madadala niya ang kanyang tibay po mga kaibigan. Malalaman lamang natin kung ang isang boksingero ay talaga matibay, ay ang katulad ng ating kabayan na si Don Ninites, tulad noong nasa middleweight division na si Gennady Golovkin na nagretiro na hindi man lamang nakatikim po ng knockout or bagsak mga kaibigan. Mga ganyan, yun ang matibay. So, ngayon dadako na tayo sa ating comparison sa laban. Unahin natin sa edad. 27 anyos si William Cepeda, 34 anyos si Maxi Hughes. Na kung saan parehong nasa prime. Kalakasan ni William Cepeda ngayon. Ngunit itong si Maxi Hughes, pasok pa rin sa tinatawag nating nasa prime po mga kaibigan. Height and disadvantage maging sa power, lamang na lamang si William Cepeda. Mas matangkad si William Cepeda ng 2 inches. Sa reach naman ay 3.5 inches. Sa power naman ay malayo po ang distansya. 86.21% ang knockout ratio ni William Cepeda. Samantalang si Maxi Hughes ay mayroon lamang 19% na knockout ratio po mga kaibigan. Activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Eksperyensya, mga kaibigan, kung sa experience naman tayo, hindi na po sila magkakalayo. Oo, hindi na po sila magkakalayo dahil itong si Mercito Hista at Joseph Diaz ay talagang mga dekalibrang boksingero din yan. Ang mapalaban naman kay Maxi Hughes, si George Gambosos at Kid Galahad na dating world champion, parehong dating world champion. So, mga kaibigan, kung sa achievement naman tayo, lamang si Maxi Hughes dahil dati rin siyang 3-time IBO World Lightweight Champion. So, pero sa uri ng kinalaban mga kaibigan, hindi po magkakalayo ang dalawang boksingero. Oo, hindi magkakalayo. So, ngayon, dadako tayo sa skills. Mga kaibigan, parehong boxer puncher ang dalawang maglalaban. Si William Cepeda, kilala sa kanyang pagka-agresibo, kilala sa kanyang pagka-volume puncher at belt in a power. Si Maxi Hughes naman, kilala siya sa kanyang husay sa defensive style, hand speed, na kung saan po mga kaibigan, parehong boxer puncher pero magkasalungat ang kanilang galawan. So, dito, kung ating susumahin lahat, llamado dito si William Cepeda sa panalo. Oo, lamang si William Cepeda. Pero this is boxing, anything can happen. Na kung saan hindi porket medyo dihado dito si Maxi Hughes, ay talo na kaagad. Hindi ganoon dito sa boxing po mga kaibigan. Lalo na't may magandang skills, may karanasan itong si Maxi Hughes. Kaya dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan sa bakbakan mga kaibigan, William Cepeda by technical knockout or knockout sa later rounds. 9 rounds pataas. Or nakadepende kung ano ang gagawing estratehiya ni William Cepeda para makat ang ring na maano niya itong ma-utilize niya ang hand speed at ang defensive style nitong si Maxi Hughes. Nakadepende din po yan mga kaibigan. Kaya kung makuha ni William Cepeda sa early rounds ang corner or ganyan, eh may kalalagyan si Maxi Hughes dahil mataas po talaga knockout ratio ni William Cepeda.
Kung sakaling mawi naman sa puntusan ang laban, gamit ang power na built-in, volume punches na kung saan built-in na rin kay William Cepeda, malaki po ang posibilidad na maidomina niya ang buong laban. Oo, by unanimous decision or split decision. Ngunit, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit para sa akin dihado si Maxi Yudes sa laban ay talo na kagad yan. Sa panig naman ni Maxi Yudes po mga kaibigan, gamit ang kanyang hand speed, karanasan at yung pagkaboxer puncher din po nito, mga kaibigan, may posibilidad din na makakuha ito ng knockout doon kay William Cepeda. Paano? Kung magawa ni Maxi Yudes na maka-adjust, makuha niya ang timing na mapatamaan niya ng solido itong si William Cepeda, katawan o mukha po mga kaibigan. Posible din yan. Dahil sa boxing kasi mga kaibigan, marami talagang pwede mangyayari dyan na hindi natin inaasahan. Tulad ng laban ni Coriel at ni Sibinatin Chinga nung unang lang pagharap. Lahat ng kalamangan nandoon na kay Sibinatin Chinga, pero ang itinaga lamang ni Chinga sa laban is 2 rounds. Ngunit sa rematch, yun, doon na nakabawi si Sibinatin Chinga o sa bawi. O, dito mga kaibigan, first time silang magkaharap na kung saan yun nga, isa sa magpahirap kay William Cepeda ang hand speed nitong si Maxi Yudes. Oo. At isa naman sa magpahirap kay Maxi Yudes ay ang pagka-agresibo, volume punch, red power nitong si William Cepeda. Sa labanan na ito mga kaibigan, kung sakaling mauwi sa puntusan, bagamat nasabi ko na para sa akin lamang si William Cepeda, pero tandaan natin na sa boxing, hindi lamang sa maraming suntok nakatingin ang mga hurado. Bagkos, nakatingin din sila sa kalidad ng suntok, malinis na patama, at yung maraming suntok. Yung quality kontra quantity. Ganun ang mangyayari dito. Volume puncher si William Cepeda, ito namang si Maxi Yudes ay taglay hand speed na kung saan anytime kaya niya makasuntok, makapagpatama ng suntok, ng malinis na suntok dahil yun ngang taglay-taglay niya, hand speed po mga kaibigan. Sa mga tuwid, hindi ito madaling laban para kay Cepeda dahil siyempre nag-iingat ito na maipanatili ang kanyang pagka-undefeated. Tapos itong si Maxi Yudes naman ay kailangan niyang manalo sa labanan na ito, bakbakan na ito para makabalik sa spotlight dahil natalo nga siya sa huling laban kontra kay George Kambosos po mga kaibigan. So magandang laban ito. Kung sino pong may magandang strategiya ay talagang yun ang posibleng makakakuha ng panalo, na kung saan yun nga kailangan ni Maxi Yudes ang magandang strategiya kung paano niya i-utilize naman ang pagka-agresibo nitong si William Cepeda mga kaibigan. So magandang laban po talaga ito. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.